Sobrang yabang, grabe. Sobrang yabang niya at sobrang fake news niya. Kay Beyonce, sa tingin mo, scripted yung nangyari dyan? No? Ngayon lang nila sinasabi yon kasi nga tapos na natulungan na sila. Nabigay na namin yung kanilang kailangan, bahay, supporters, sponsors. Taka sila ganyan magsasalita ng scripted po yun. Scripted ba yung bahay nyo dati na nandun kayo nakatira? Scripted ba yun? Scripted din ba yung mga sinasabi sa akin ni Beyonce yung tuwing nag-interview kami? So kung scripted yun, so sino yung nagsinungaling? Sagot, pati ba yung iyak ni nanay, scripted ba yun? So kung scripted yun, sino nanloloko? Diba? Kasi ako Kitang-kita po kung sino ang sinungaling. At dapat nanonood ngayon yung mga antay nang sa ganon ay malaman nila ang deserve nilang malaman dahil sapul na sapul po sila sa pagkakataong ito. So bago tayo magpatuloy at bago po natin panoorin, good morning, good evening po sa inyong lahat. Mega love shoutout sa mga nanonood ngayon. And of course, mega love shoutout kay Kuya Val, kay Kalinga Prob. Pindutin nyo po yung notification bell para po updated kayo sa ating topic, sa ating upload, and then subscribe my channel. So dito na tayo agad-agad sa ating pinag-uusapan kung saan ay kitang-kita na kung sino yung sinungaling, ano? Sasabihin na scripted yung ginagawang vlog ni Kalinga Prab, sinasabi nila ganun. Pero hindi ba nila naisip, dapat panoorin nila from the start lahat ng mga natutulungan ni Kalinga Prab, ni Kuya Val, ng Team Kalingap, ayan, bago nila sabihing scripted, dahil sila ay tinatanong lang naman, nagkakaroon ng interview, and then sumasagot sila, umiiyak sila, and then, andun, ipinapakita nila yung hirap ng kanilang pamumuhay, kagaya nitong si Beyonce, hanggang sa natulungan ni Kalinga Prab, na pagkalooban ng pabahay, mula po kay Kalinga Prab, bonus yung sponsor, dahil hindi naman siya makikilala kung wala si Kalinga Prab. Malinaw yan. Hindi na natin kailangan isa-isahin yung mga naitulong ni Kalinga Prab. Pero guys, mga Kalingap, eto ang pakinggan nyo. Eto guys, panoorin natin. hanggang ngayon meron pa rin mga babati ko sa atin, hindi pa rin sila tumitigil. Pero syempre gumagawa na naman tayo ng hakbang at dinadaan natin sa legal na aksyon, di ba? Hanggang ngayon hindi sila tumitigil, pero hanggang ngayon patuloy din tayong maghahanap at maghahanap. Nag-aabang lang tayo kung ano pang pwedeng may dagdag sa kaso, di ba? Hindi naman kasi yung labanan natin, hindi tayo sasagot ng sasagot at sasagot sa social media gaya ng ginagawa nila, kasi hindi naman yung content natin, di ba? Content natin is ito, charity, adventure, samahan, di ba? Ito yung content natin, pamilya. So kung sasagot man tayo, gaya ng mga nakaraan, nakasagot tayo minsan-minsan, pero sila inaaraw-araw nila tayo. Kaya hanggat hindi tumitigil, nandito tayo nakabantay. Kala kasi ng mga antay, sponsor yung habol natin. Hindi po, kaya kong tumulong kahit walang sponsor. Kaya kong magpabahay kahit walang sponsor. Bonus na lang ang sponsor talaga. Bonus na lang ang sponsor na magmamahal sa mga beneficiaries ko. Kagaya ni Carla, diba? May mga sponsor siya. Hindi ko naman sponsor po yun. Sponsor yun ng beneficiaries ko. Wala po akong sponsor. Ang sponsor ko lang po is kayo. Kayong mga manunood. Kayo po ang sponsor ko. Kayong hindi nag-skip ng ads. Kayo lang po. Kaya po, andito ako nagpapatuloy. Itong channel ko is nandito pa rin. Kasi dahil po sa inyo. Ito lang talaga sa isang antay na to na hindi tumitigil. Kaya hanggat di siya tumitigil, lalong natadagdagan yung bang pagka-desidido namin na kasuhan siya ng kasuhan. Sobrang yabang, grabe. Sobrang yabang niya at sobrang fake news niya. Lahat ng pwedeng paninira sa amin, sinasabi niya. Lahat talaga. Pati yung scripted daw, pambira. Sa 5 years namin nagpa-vlog, pag ngayon mo pa kami pagbibintangan ng scripted, pati yung mga tinutulungan namin na beneficiaries. Yung si Tatay Robin, scripted din ba yung nangyari doon? Di ba? Kay Beyonce, sa tingin mo scripted yung nangyari dyan? Ngayon lang nila sinasabi yun kasi nga tapos na natulungan na sila, kaya porque ba hindi na kami kailangan? Ang lakas na ng loob na magsabi ng mga ganyang bagay against sa amin. Porque ba nabigay na namin yung kanilang kailangan, bahay, supporters, sponsors, nabigay na namin sa kanila eh. Porque ba andyan na, saka sila ganyan magsasalita ng scripted po yun. Scripted ba yung bahay nyo dati na nandun kayo nakatira? Scripted ba yun?
scripted din ba yung mga sinasabi sa akin ni Biancy yung tuwing nag-interview kami? So kung scripted yun, so sino yung nagsinungaling? Diba? Kasi kami bumabase lang naman kami sa interview. Kami, nakabase lang kami sa buhay mismo. Sa buhay na nakikita namin. Sa buhay nyo mismo ng mga beneficiaries namin. Kung ano yung sabihin nyo, yun ang paniniwalaan namin. Kaya nga kami naluloko eh, diba? Kaya may mga taong nawawakwak. Kaya may mga taong napapaniwala kami. Kasi mabilis ako magtiwala eh. Mabilis ako magtiwala. Kaya nga, ganun na nangyari. Hindi nila pwedeng sabing scripted yung buhay ni Biancy. Kasi nga, panoorin nyo bawat episode. May interview kami doon. Bawat episode may interview, may tanong at sagot. Pati ba yung iyak ni nanay, scripted ba yun? So kung scripted yun, sino nanloloko? Diba? Kasi ako nagtatanong lang naman ako, nag-interview ako. Ano lang naman yun. Kaya itong anti-kalingap na to, napaka-babaw ng pag-iisip. No, di niya alam sa mga sinasabi niya, bumabanda sa pamilyang iniidolo niya. Yung buhay ni Ryan, scripted ba yun? Babahin natin kay Ryan. Walang sponsor yan. Kapisot, wala yung sponsor. So yun guys, credit po kay Kalingap Rob, nasaksihan natin yung kanyang pahayag. So si Kalingap Rob ay naglabas na ng kanyang mga saloobin, lalo na at walang tigil etong mga antay, lalo na si Kapeso, walang tigil at patuloy na nagbibigay ng mga negatibo patungkol sa Kalingap, sa nagagawa ng Kalingap at sinasabi pang scripted. Eto ang sinasabi din ni Biancy ay hindi na tama, talagang iba na yung ang laki ng kanyang pinagkaiba kumpara dati. So ayun, lumalabas talaga na sila ang sinungaling. Sila ang nagsisinungaling sa bawat vlog dahil sila po yung ini-interview at sinasabi nila na scripted daw po, panay ayaw daw nila na scripted. Pero kung babalikan nga natin, iisa-isahin natin yung vlog, may pag-iyak pa sila doon, may pinapakita nila yung kahirapan ng kanilang buhay. So ayun pala ang kasinungalingan na ginagawa nila. So ganun pa man, talagang maraming salamat kay Kalingap Rob. Sa kabila ng lahat ay talagang handang tumulong sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan, sa mga estudyante, na sa ganun ay makaahon sa kahirapan, makatulong sa kanilang mga bahal sa buhay. Siyempre, pag nakapagtapos ng pag-aaral, magkakaroon ng trabaho, and then malaking tulong para sa kanilang pamilya. At yan po ang hindi naisip ni Biancy ng kanyang pamilya. The way na nag-effort na natulungan ni Kalingap Rob, grabe po yung isinukli, grabe po yung ganti nila. So dahil yan din sa sulsol, kagaya ni Kapeste, isang malaking sulsol. So ayun, kahit anong gawin nila, ay nananatiling matatag si Kalingap Rob at talagang dinadaan po sa legal action ni Kalingap Rob. Kung isipin natin, sinasabi din kasi ng mga taga-kabilang panig, lalo na ni Kapeste, na umaasa lang sa sponsor para makatulong etong si Kalingap Rob. So excuse me, dahil si Kalingap Rob ay nakakatulong kahit walang sponsor. Hindi minamaliit ang sponsor. Sa totoo lang, malaking pasasalamat ni Kalingap Rob sa mga sponsor. At bonus nga po yon. Siyempre, ang makikinabang sa sponsor ay yung mga beneficiary ni Kalingap Rob. So, nakakatulong din. Siyempre, malaking tulong ni Kalingap Rob sa mga kagaya pabahay kay Ryan. So, yon ay isang halimbawa, na talagang kaya ni Kalingap Rob. Kaya lang, hindi yung biglaan. Siyempre, utay-utay. At kayang-kaya po yan ni Kalingap Rob. So, grabe yung mga anti-Kalingap na yan, hayaan niya sila at talagang mayroong kahihinatnan. Hanggang dito na lamang. See you po sa next video. Mag-iingat po kayo palagi. God bless everyone. God bless Team Kalingap. Bye-bye!